Ang ating unang caller, tatawagan na natin siya. Hopefully, maayos natin magagawa ito. Kasi na-automate na natin to eh. Ayan. Hello, Papa Jack. Hi, good evening. Good evening po. Ayan. Narinig mo ako na maayos? Opo. Anong pangalan mo, ma'am? Yung screen name po ba? Yung totoo? Ikaw, kung gusto mong ibigay po yung totoong pangalan mo. Hindi, yung gusto mo lang itawag ko sa'yo ngayong gabi. Hindi kailangan ng totoong pangalan. Iyok na lang po. Ano po? Sige, Grace na lang po. Grace, ang bilis nagbago talaga, oo. Ilang taon ka na? 32 po. 32? Opo. Talaga? Asan ka ngayon? Sa QC po, sa bahay po. Quezon City. Anong ginagawa mo sa buhay? Nagtatrabaho po. Anong work mo? Back office po sa call center. Back office sa call center. Okay. Anyways, si Grace ay may asawa na? Yun nga po yung iaano ko. Complicated po yung complicated yung sitwasyon po. So balak mo kay damay. Hindi naman. Hindi. Anyways, may anak na kayo? Meron po, dalawa po. Dalawa. Okay. Kwenta mo na ako. So po, nagkakilala po kami nung naging Mr. Chris. 2017. Ay, 2014 po. 2000 and? 2014 po. 14? Apo. Okay. Actually, may anak po ako sa una. So, parang pasalamat ko po na tinanggap niya ako kahit mas matanda ako sa kanya ng 4 years old. Okay. Nung unang naman po ng pagkasama namin, okay naman po. Not until 2017 nung nanganak ako sa bunso ko. Ilan na anak mo nung nagkakilala kayo? Isa lang po. Isa. Ilan taon na yon nung magkakilala kayo? Nasa 7 years old. 7 years old. Okay. So, 7 years old, nung kakilala kayo, nagkaanak kayo kaagad. So, nagkaroon ng kapatid mo. Nagkaroon ng kapatid agad yung anak mo ng 7 years old. Tama? Tama ba ako? Ayan, nagkandalito-lito na po ako. 2 years old po pala siya. Kasi 2012 ko po pinanganak yung panganay ko. Tapos 2014 po kami nagkakilala. So, 2 taon gulang yung unang anak mo sa iba nung nagkakilala kayo nito? Apo. Ayun. Ba't pagulo ka? Sorry po, talagang nanginginig pa ako sa... Bakit magulo ka? Sorry na po. Okay lang. Okay lang po. Okay, o tapos? Yun na nga po. Pero yung panganay ko pong anak, kay Papa po lumaki. So parang single ka rin noon? Parang ganon? Apo, parang ganon po. Buhay dalaga? Sige. Okay, tapos? Palpak din po yung una eh. Palpak din. Saan mo nakilala itong tatay ng pangalawang anak mo? Sa common friend lang po. Mga mutual friend po. Common friend? Apo. Talaga. Oh. Okay. Okay, so, tapos? Nga po. 2017, nanganak po ako sa bunso ko. CS pa po, kasi CS po ako sa lahat. Eh. Okay. Pag uwi ko po sa bahay, inabot ko po yung babae niya at yung kapatid ng babae niya. Bali, bagong CS ka, nang wawarla-warla ka ng mga kabit, ganyan. So wait lang, sinong inabot mo sa bahay?
Yung kabit niya po, tsaka kapatid ng babae niya. Galing kang ospital, wait lang. Galing kang ospital, may kabit siyang kasama doon? Ha? Opo, nagulat din po kasi 4 days po ako sa hospital kasi CS. Wait lang, hindi ka niya sinamahan sa ospital? Hindi po, kasi Bakit? bawal din po yung bantay sa hospital kasi public hospital po siya sa Pabella po. Ah, Bawal okay. po yung bantay po. Nagawa niyang, tawag nito, nagawa niyang mambabae habang nasa ospital ka? Anak niyo? Opo. Hala ka. Tapos, yung panganay ko pong anak, kung kani-kanino niya po iniiwan para kasama niya yung kabit niya din sa loob ng bahay. Ganun. So, yung kabit niya may dala pang kapatid? Opo, may dalang kapatid. At may dalang anak din po. Ha? Talaga? Opo. Anak ng pusa naman. O, tapos, Hindi, yun na nga po. wait lang, umuwi ka ng bahay, dala mo yung baby, syempre, di ba? Opo, dala ko po yung baby. Sama ko po nun si mama kasi siya yung sumundo di nakita rin ng nanay mo? Opo. Anak ng pusa. Nabigla din po si mama na parang, kakagaling mo lang sa CS. May tahi ka pa, fresh na fresh yung tahi mo, mga away. Yung nambubugbog ka na din yan. So, oo nga. Ano bang ginawa mo? Nag-rambo ka, ganun? Kasi po, di ba double bed po yung higaan. Nasa taas. Ano, double dead? Opo, yung higaan double deck, po namin. hindi double dead. Double bed po. Double. Sorry. Double deck. Tama, double deck, hindi double dead, no? Tama ba? Gulo na. O, tapos, nagkamali po ako ng nahila kasi nakababa na pala agad yung babae niya. Ang nahila ko yung kapatid niya. Kamali po ako ng So, diba dumating na po sa ganyan. Lakasan mo. Ako naman, pero tumagal naman po kami ng 11 years. Hindi, teka lang, wag mong talunan yung kwento mo. Andun ka pa sa away nung... Sa mga away po. Paano natapos yung araw na yon? Natapos po na, ang sabi niya ang mga nandun daw pong babae, babae ng barkada niya na nakituloy po muna dun sa bahay. Wait lang, totoo ba naman yon o ano? Hindi po, kasi nung huli din po na, di ba, kami lang po ng mga bata, bagong panganak po ako, wala si mama, uwi na po. Wala akong mautusan sa bahay na parang, sino bibili ng tubig, wala ng mineral water. Yung anak ko, yung bunso. So, tumawag po ako dun sa biyanan ko na papuntahin muna yung isa sa mga hipag ko. Okay. Para magbantay. Tapos, paglabas ko po na bibili ako, yung kabilang tindahan po, nagsabi sa akin na parang, alam mo ba yung ginagawa ng asawa mo nung wala ka? So, bakit po? Sabi niya, hindi namin na kayang itago kasi babae rin kami. Parang sila yung nasasaktan na. Ganun nga. Sinabi po nila na may babae nga pong sinaangkas sa motor tuwing lalabas po siya. Yun din yung inabot mong babae sa bahay? Opo, kasama yung kapatid. Ang lupit. Alam mo sorry pero nasa ospital ka, nanganganak ka nun eh. Di ba? May bisyo po kasi. Ano, illegal? Opo. Nakilala mo siya na may bisyo? Nung una po, hindi ko talaga alam. Huli na po na parang inano ko na lang na baka magbago kasi bata pa. Tapos yung ng nanay niya na baka magbago din po. Sakaling mag-aasawa siya, ganyan. Tapos? Wala po. Mas lumala pa pala. Okay. So, parang pagkasabi nung sa may tindahan, parang hindi ko maano yung, siyempre po, babae ka, mabibigla ka. Yung
parang kakapanganak ko lang, nagpakahirap ako na ganyan po. Tapos, ang maririnig ko lang balita. Yung mismong inabutan ko pala, babae niya na pala. Yun lang, no? Tapos may time na hindi talaga siya umuwi. Hinanap ko pa po siya kasama yung 2 bata para po kung tanga na bitbit yung 2 bata na naghahanap sa kanya. Yun lang. Tapos yung mga konsentidor niyang tropa, sabi nasa ganito, ganyan, punta kami sa ganon, punta sa ganyan. Yung pala nasa malapit lang din. Pero wait lang. Yan nangyari kasi 11 years ago, no? Opo. So, ibig sabihin, na-survive niyo yung 11 years. Tama? Kinapit ko po para sa mga bata kasi. Well, regardless, 11 years kayong tumagal. Tama, mali? Opo, tama. Okay. Kamusta kayo ngayon? May problema kayo? Nung ako na po yung nagtrabaho kasi, di ba dati po, may trabaho siya pa extra po. Okay. Hindi na po sumasapat. Tapos, ano yun na nating, nagbago lang siya nung nandun kami sa side nung papa ko na nung umuwi po kami ng probinsya. Tapos nung bumalik kami sa Maynila, bumalik din siya sa bisyo sa mga illegal. Okay. Parang doon na ako po nag-isip na siguro naman pwede na ako magtrabaho kasi malalaki na po mga bata. Pwede nung ako po yung nagkatrabaho na parang kasi di ba ilang taon po ako nakakulong sa bahay na parang suicidal phase. Lahat, ko na parang titiisin ko to kasi kailangan ng mga bata yung parang gusto mong bigyan ng buong pamilya yung. So wait lang. Isa lang naging anak nyo, di ba? 2 po. So 3 anak mo lahat, no? Apo. Okay. Sige, tapos? Parang, nung katrabaho ko doon ko na-feel na pwede ko namang enjoyin yung buhay ko sa labas kahit nanay na ako. Yung parang, minsan nagpa-part, yung lumalabas po, party, ganito, ganyan. Parang siya naman po ngayon yung Saan ka nagpupunta pa? Nagpa-party ka? Lang po, inuman lang po ng mga workmates. Ganun. Okay. Yung chill, yung tamang chill lang po. Kasi nung siya, hindi ko siya mahagila kung saan siya napapatpad, walang paalam, mo kung nasan na po. Yan. Tapos nung lagi po namin pinag-aawayan ng halos maraming taon yung micro-cheating niya, nasasabihin niya, wala yan, tip lang yan. Yung parang, ikaw ba nag-cheat ka ba na nagpa-party ka? Hindi po. Hindi ko po ginawa nung kami. Parang ang ko lang po is yung ma-express ko na yung matagal lang inaano ng sarili ko na. Kumbaga nag-party ka lang talaga? Opo, party lang po. Hindi po talaga ako sa loob ng 11 years na yun, hindi po ako nag-cheat sa kanya. Talagang, alam ko yung feel ng nasaktan, bakit kita sasaktan? Yung ganong Saan ka magpa-party nun? Lang po, sa mga bahay ng mga ng ka-workmate, minsan po yan, sa Paddy's. Sa Paddy's Point? Naku. Nakita mo ba akong tumugtog dati doon? So po kami pumunta sa Paddy's sa may Mandaluyong sa show. Nagtumutugtog ako dati, kumakanta ako ng pwede ba? Sorry. Okay, sorry. Tapos, Ang tanong ako sabi niya sa akin, nagbago ka na simula nung trabaho ka. Sabi ko, bakit? Ano bang gusto mong mangyari? Maging PP na lang ako lagi na dito sa bahay. Yan, na pag may sasabihin mo, nagdadrama, ganyan. Kung ngayong na-express ko yung sarili ko, nakakapag-enjoy ako, marami siyang pong sinasabi, marami siyang hinala. Yung siguro nga dala ng bisyo niya po, ang dami niyang na parang nakakaburyong na din po at hindi ko na talaga Tapos this year po, talagang parang na ako na
pinalayas ko na po. Talagang iba na po yung away namin. Araw-araw na po kami nag-aaway na nakikita ng mga bata. So, Sa madaling sabi, ano ka na, kumbaga, ang tawag nun, nawalan ka na ng amor sa kanya. Tama ba? Hello? Usang gala talaga, oo. Hello? Grace, kapangalan mo pa naman nanay ko, nawala ka. Ha? Wala na, oh. Sabi nung, toots, toots, toots. Hello? Tawagan nga natin ulit. Oh. Let's try to get her back on the line. Oh. Tingnan natin. We'll see. Ayan, nagre-ring na ulit. hello po. Ano nangyari sa'yo? Nawalan po ng data. Anyways, pinalayas. Kailan mo siya pinalayas? Parang month. This year po, parang May. May. Okay. So, hiwalay na kayo, ibig sabihin? Opo. Dapat. Pero, ano po. Pero, after ng 2 months na no contact. As in no contact po talaga kami. Hindi ko talaga siya, binlock ko po siya sa lahat. Binlock talaga. Hindi ako nagtatanong ng about sa kanya. Ganyan. Nagkaroon naman po ako ng kausap. Yan. Yan ang inaantay ko eh. Yan yung build-up talaga. yan yung build-up nito eh, di ba? Sige, tapos. Okay. Sige. Anong buwan ka nagkaroon ng kausap? June. Mga June. Opo. Okay. Pero ano naman po yun kasi nakausap ko po yun. Kababata ko na po. Kababata pero, mo. Hindi kami ganun dating nag-uusap. Ganyan. Bigla lang siyang nangamusta. Okay. Okay. Okay lang naman ganyan. Tapos sabi niya parang hindi na kita nakikita kasi dati po kami taga-Taguig. Tapos sabi ko, oo, malayo, matagal na. So wait lang. So May June kayo nag-usap ng taga-Taguig. Apo. Naghiwalay kayo May, di ba? Apo. Ang kwento mo matagal na? Ano pong matagal na kamo? Anong kwento? Matagal na kayong wala? Yun ba yan? O hindi? Ano po, hindi naman. Kasi May ko pa lang po siya pinalay. Pero yung buong year po namin is talagang na po kami. Kumbaga impyerno na. Impyerno na po, talagang dilubyo na po na paalis-alis siya. Pag hindi mo maintindihan talaga kung saan ka, yung parang inano ko na rin po na, yan palang gusto mo, edi tuluyan mo ng alis mo. Okay. Di ba po kasi, kaysa naman, uuwi siya dito ng 10 oras ng madaling araw, talaga magtatalo lang kami na, ano na naman yan, ganyan. Nakakaburyong na din po na, ako na yung talagang drain talaga na sira na po talaga siya ng ulo. Okay. So yung kausap mo sa Taguig, ano nangyari doon? Wala din po, hindi din po tumagal eh. Nagkita kayo nun? Po? Nagkita kayo nun? Hindi po, kasi nasa probinsya. Hindi kayo Hindi kayo nagkita? Hindi po. Sayang naman. Puro LDR lang po yung mga nakakausap. Hindi kayo nagkita, sayang. Okay, o tapos? Ba't sayang naman, Papa Jack? Di kasi, kinausap mo na rin, hindi mo nalaman kung may potential. Ano ba iniisip mo? Ikaw, utak mo ha? Ay, sorry po. Meron ka bang gustong, yes, sabi ko eh. Ba't ka nagpatawag sa akin? Ito po yung ko ngayon. Kasi po, di ba? Bumalik po siya na itong August. Ang lupit mo ha? May, hiniwalayan mo. June, may nakausap ka. August, bumalik siya. Wow. Opo, kasi nalaman niya nga po yung nakausap ko. Kasi halos, lang din sila ng circle of friends eh. Iisa circle ng friends po. Okay. Nagbaka sakali po niya ganito, ganyan. Tapos, saka siya nagsusorry na sabi niya,
sobra-sobra nga daw talagang ginawa niya. Ganyan, parang gusto niya daw bumawi, magbabago. Kaso po, siyempre, ikaw na, ang tagal mo nang na-out of love. Tapos parang puro galit na lang yung naano mo sa kanya kasi hindi ka niya iniintindi. Kahit anong daing mo na parang mananahimik ka na lang, iiyak ka na lang mag-isa na sobra-sobra na to. Parang hindi ko naman deserve yung ganito. Okay. Pangyayari. Bumalik po siya, nasakto naman na wala po si mama na ibang trabaho po muna, nagtrabaho sa pinsan niya. So wala pong mag-aalaga sa mga bata. Kaya inano ko po siya na, okay, sige, pwede kang bumalik dito pero para na lang tayo sa bata. Tapos wala tayong pakialamanan sa mga mangyayari. Parang ganyan po. Kumbaga nagbalikan lang kayo ng tirahan. No po, tirahan lang na nagkukup. Ay, di bawal kayo mag-kiss? Opo, kasi Ba't naman? Nag-kiss kayo o hindi? Meron din. Nakasabi ko na eh. Ibig sabihin, no, pag nag-CR ka, paglabas mo ng CR nakatapis, magkakasalubong kayo. Nataba ka. Totoo? Tama, mali? Tama ko, no? Tama po. Pero hindi, pag nasa CR po ko, talagang doon ako nagbibihis. Paglabas mo, amoy shampoo ka pa naman. Bango. Amoy botanica. Mga ganun yung amoy mo nun eh. No? Okay. Sorry. Ang harot ko na naman. Tapos, game. Okay. Yan ako, papadyak naman, no? Okay. Nasabi ko lang, totoo. Tigilan mo ako. Baka nga nagtalik kayo niyan eh. Tama? Kiss lang tinanong ko. Tinan mo, napaghalata kita. Di ba? Palakpakan. Tapos? Ito na nga po yung iaano ko kasi kahapon po. Pinaka-worst na parang inaano ko na po siya lagi na wala na ako pakialam sa kung ano mang gawin mo. Pumunta ka sa kung sinong babae mo, ganito, ganyan. Ang importante dito, mabigay mo yung kailangang sustento ng mga bata. Kasi nga, di ba? Kasi nga, wala namang point na naandyan siya kung makikipisan lang siya. Tama, no? Opo. Okay, gets ko naman. Tapos, ang lagi ko naririnig sa kanya is, anong gagawin ko? Wala nga akong trabaho. Parang, bakit? Ako nga, nagtrabaho ako na parang sana dapat pang-support lang sa'yo kasi ikaw yung dapat talaga nag-provide ng lahat eh. Parang, ganun po na paulit-ulit ko sinasabi, parang hindi niya naiintindihan na parang nakikipag-usap pa ba ako sa matinong tao nito o eng-eng talaga yung kausap ko na hindi niya maano yung point ng inaano ko po sa kanya. Okay. So, kahapon po, talagang sa sobrang pagdidilim ng paningin ko, muntik ko na po siya talagang masaksak. Nako. Tapos hanggang ngayon po, talagang yung panginginig ng katawan is ramdam na ramdam ko pa rin. Na parang punong-puno pa rin po ako ng galit na hindi ko po maintindihan. Na parang sino babantay sa mga anak ko pag nasa trabaho ako. Pag yung ganun nga po na palalayasin ko na naman siya ulit. Ba't mo ako tinawagan? Kung ano ba maganda pong gawin? Ano ba tanong mo? Kung ano po ba, tanggapin ko pa po ba na ganito yung setup namin o talagang hayaan ko na siya sa malayo na parang mag-no contact na lang ulit. Ang tanong dito, ano ba kasi ang ano mo? Ang goal mo? Kasi ikaw din magulo ka rin eh.
Do you wanna go back, do you wanna go back to being with him or gusto mo lang sustento? Sustento lang po na talagang gusto ko. Kung sustento lang, kailangan nyo ba na magsama sa iisang bahay kung sustento lang? Di ba? Hindi naman, di ba? Tama mali? Tama po. Unless, ang hinala ko kasi, unless gusto mo talaga magbalikan kayo. Hindi po kasi... Kasi ganito, Okay, makinig ka, ha? Kung ayaw magbalikan kayo, ba't magli-live-in kayo? Ha? Paliwanag mo nga sa akin yun. Hindi po. Ang gusto ko maging setup po kasi kung sa pag yung nasa office po ako, kasi 12 hours po yung duty ko eh. So, 8 to 8 wala po ako. Yung bago ko umuwi, dapat wala na siya dito sa bahay. Tapos po, pag yung off ko, pwede na siyang wala rin dito sa bahay. Parang hindi po kami nagkikita, pero pag may pasok ako, siya po yung kung ganyan ang setup na gusto mo, di para siyang walang para siyang walang buhay. Kailangan mo lang siya pag-alagain. Di ka lang umuha na yaya. Di pa po kaya ng budget. Kasi ganito yan, more than anything, kailangan mong protektahan yung yung bottom line mo. Ano ba yung bottom line mo? Ang bottom line mo ay makamove on sa kanya. Tama mali? Tama po. Kung nandiyan ka sa sa relasyon na yan, makaka-move on ka ba? Kasi ang gusto ganito, nagigets kita, gusto mo makipag-iwalay sa kanya, pero gusto mo ng pakinabang sa kanya. Tama mali? Tama po. Yun. Kasi, kung hindi nang naman ako yung gumawa ng mga bata ko. Oo naman, hindi lang ikaw. Mahirap gawin mag-isa yun, no? Try mo, di ba? Wala makabuka ng tenga. Hindi, ang pinupunto ko, yan, magulo yung setup na yan. O sige, maging honest ka sa akin, ha? August siya bumalik. Tama mali? Ha? August siya bumalik, di ba? Ano po ulit? August, di ba August siya bumalik, tama? Apo. Kahapon mo lang siya pinalayas, tama? Apo, kahapon ko lang po ulit siya pinapalayas. Ilang beses kayo nagtalik mula August? Maging totoo ka sa akin. Hindi naman kami. Dalawa po. Tigilan mo ako. Hindi po ako nag-stay sa bahay. Tigilan mo ako. Kung dalawa lang yan, hindi para maalangan ka pa na bilang. Sure ako more than twice. No. Hindi po. No. Dalawa pong beses talaga. Nako. Tinan mo kung dalawa lang yan, hindi para sabihin mo, dalawa po? Hindi ka pa sure? Dalawa? Ang hina magbilang ha? Di ba? Hindi, inisip ko po kasi siyempre yung bago mag-lay kung po, di ba? Pero ito po kasi bihira na po talaga kami din. Yan nga din po yung pinag-aawayan namin minsan eh. Wait. Ituloy mo yun. Bihira. Bihira po talaga kasi ayoko. Parang, Hoy, ikaw, Grace, sa lahat ng tsacharingin mo, wag ako. Maraming pwedeng tsaringin ng ibang istasyon. O kaya nagpapayo sa radyo. Wag ako, kahit hindi ako istasyon ng radyo dito, kahit podcast lang to. Alam na, ganito kunyari na lang, isang beses lang. Kunyari, okay? Hello? Opo. Kunyari, one time lang. Tama pa rin ba yun kung ang gusto mo na tagabantay ng bata? Hindi po. Exactly. So kung ang end goal mo ay maghiwalay kayo, hindi option na nasa iisang bahay kayo. Hindi option yon. Alam mo yon. Huwag mo lokohin ang sarili mo. Alam mo yon. Hindi option yon kung yun lang ang gusto mo. May point ako. May point po. Wala pong choice, diba? Dito, sa bagay.
Di ba, papahirapan mo sarili mo eh. Alam mong mali yung ginagawa mo eh. Ano ba tanong mo sa akin? Yun lang naman. Tsaka gusto ko lang po talaga na may mapaglabasan today kasi wala po mapagsabihan. Naintindihan ko naman. Ito, bibigyan kita ng payo ha. Makinig ka mabuti, okay lang? Apo. Okay, ganito Grace. Sumagot ka. Opo, gumanong ka. Ay, opo. Ayan, ganito, bata ka pa naman, 32 ka pa lang. Tama? Apo. Actually, pag pinapakinggan kita, parang ang dami mo nang pinagdaanan sa buhay. Pero bata ka pa lang. You are just 32 years old, di ba? Oo. Nag-try ka na once. Hindi lang siguro nagtagumpay. Pero ang buong katotohanan, alam natin na magmamahal ka ulit balang araw. Siguro hindi mo priority yan. Pero nakikita ko na one day, bubuo ka ng family na you'll be proud of. Tama, mali? Tama. Kung sakasakali, siguro pangatlo na yun sa buhay mo kasi yung tatay ng unang anak mo, tapos etong dalawang anak mo, tama? Apo. Okay. Kung yun ang end goal mo, hindi ko sinasabing ngayon palang gawin mo na. Kung yun ang end goal mo, dapat yung direction mo papunta ron. Dapat ang direction mo papunta sa part na yon. Hindi yung ang direction mo ay makamove on sa kanya pero nasa isang bubong kayo. Paano yun? Ha? Diba? Nakuha mo yung point ko, ma'am? Apo. Oo. Ngayon, sabi mo sa Papa Jackson, ano gagawin sa mga bata? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano mo gagawin yan. Pero kung tatanungin mo ako, hindi healthy na nasa isang bahay kayo. Tapos ang ending yan, baka masisi ka niyan. Wala siyang magiging ang tawag nun? Wala siyang magiging kahit anong achievement sa buhay kasi pinagbibigyan ka niya sa mga bagay na dapat mong gawin at kailangan mong gawin habang siya nagiging tagabantay ng bata. Tama? Tama po. Pag siningil ka niya ng ng bayad kasi wala siya nagawa maghapon, mapipikong ka. Tama? Anak niya yun eh. Tama, di ba? Oh. Kung if anything, mag-usap na lang kayo. Paghatian yung obligasyon. Alam ko hindi mo kayang gawin ito kinabukasan or next week. Pero, mag-usap kayo ng hatian nyo na maayos. Kung pwede, dali mo sa barangay. Doon kayo mag-usap. Yun na nga po yung gusto ko. Kasi lagi niyang Di gawin mo na. Ba't di mo gawin kung yun pala gusto mo? Ha? Di gawin mo. Di ba? Anyways. Yun lang yung akin. Hindi mo to magagawa bukas makalawa. Kasi masyado pang, it's too early. Tama, mali? Opo. Kailangan nyo mag-adjust. Pero yun ang direction. No? Mahirap talaga to, Grace, kasi masyadong intertwined yung mga buhay ninyo. Now, on the other hand, tignan mo rin yung puso mo, baka galit ka lang. Hindi po. Wala na talaga. Kung talagang wala na, di kailangan talaga maglayo kayo. Alam mo kung saan ako nag-aalala? Po. Saan po? Nabanggit mo kanina, diba? Muntik mo siya muntik ka maging kriminal. Tama? Yan nga po eh. Maniwala ka, aabot ka sa puntong iyon. Hindi okay yun. Di ba? Kasi dati po, parang yung galit ko, ina-express ko, sarili ko po yung sinasaktan ko dati. Huwag mo nang gawin yan. Okay, basta yun lang yung payo ko sa'yo, ha? Lagi mong titignan, ano end goal mo? Ano end goal mo? Okay? Hello? Po. Okay, Grace? Yes po. Bata ka pa. There's so much in life na pwede mo ma-achieve. Okay? Opo. Alright. May tanong ka pa sa akin, ma'am? Actually, wala akong kailangan itulong sa'yo, ma'am. Feeling ko nagkwento ko lang eh. Oo, kasi wala talaga.
makausap. Well, salamat kung tinuturing mo ako na pagkakatiwalaan. I appreciate that. Thank you po sa pagtawag sa akin, ma'am. Thank you po. Bye-bye po. Thank you so much, Papa Jack. Bye-bye. Bye-bye po.